o Gaylinggo na pinauso ni Bern Joseph Persia sa YouTube. May sariling mundo at lengguwahe ang mga bading na nagiging bahagi na rin ngayon ng pang-araw-araw na pakikipag-usay. Ngayong 2010, kinilala bilang salita ng taon ang Jejemon. Ang Jejemon ay mga taong gumagamit ng kakaibang estilo ng pagsulat sa text at pati sa mga social networking sites. Naging very popular ito, lalo na sa mga kabataan. Sa katunayan, may mga websites pa kung saan pwede kang mag-translate ng words o sentences sa Jejemon. At mula sa Jejemon, binuo naman ang bagong YouTube sensation na si Bern Joseph Persia o mas kilala at mudak ang term na Dekimon. Sabi ko, bakit may mga kaibigan tayo na grabe makapag-gaming ko? Kasi nga, nang tawag sa mga bakla, Deki. Bakit nalang tawagin Dekimon to? Sa kanyang mahigit 80 uploaded videos sa YouTube, makikita ang iba't ibang eksena ni Mudak gamit ang Dekimon lingo. At talaga namang patok dahil malapit nang umabot sa 1 million ang nakapanood ng kanyang Dekimon videos. Lalong nagulat si Bern nang maging isang YouTube professor ay humingi ng permiso para gamitin ang kanyang video para sa isang presentation sa Sawikaan 2010. Ang sabi ko nung nag-status talaga ako sa Facebook, nakakatuwa, pinag-uusapan na ng matatalino yung mga Dekimon videos. Kahit yung mga bakla ay nagkakaroon ng discrimination, talaga namang merong sense of creativity na papabago-bago yung mga salita na dudusong kung ano-ano. At yung nakakatuwa. Ang Jejemon at Dekimon ay ilan lamang sa mga pagbabago ngayon sa wikang Pilipino. At kahit nga ang mga bata ay natututo na rin kung paano gumamit ng Jejemon sa text messages at pati na rin ng Gaylinggo. Ano kaya ang epekto nito sa ibang mga tao? Yung iba medyo katatawanan lang, pero maaari kaya meron ng permanenteng epekto sa ating wika. Kaya naman para ipaliwanag sa atin kung ano ang posibleng maging epekto nito sa mga kabataan ngayon. Kasama natin si Professor Cheddar Hoxton. Siya ang instructor sa wika ng University of Professor? Mga kaganda sa Gaylinggo nita? Yes, pinagulugod ko ang inyong pagpapakiyakan. Wala naman. Ay, wala. Wala naman. Sir! Ay baka Donita kakaiba. Eto, talagang ako, medyo hirap na nga sa Tagalog. Meron na ngayon na Jejemon at Dekimon pa. Sir, hindi ba tayo malilito niyan kung marami mga iba't ibang lingwahe ngayon? Hindi naman siguro tayo malilito, no? Kasi bahagi siya talaga ng lahat ng wika ay dumadaan sa pagbabago. At isa lamang itong paraan na para mapakitang dinamiko at buhay ang ating isang pambansa. Pero maraming Tagalog words ngayon na hindi masyadong nagagamit dahil sa mga ibang words na ginagamit. Parang replacement. Sabihin na natin iba, lakang turing. Iba naman parang inventong salita. Hindi ba nakakasama rin yun? Parang baka malimutan natin yung mga actual words na ginagamit natin sa formal na wikang Pilipino. Hindi naman talaga sa masama, no, para sa ating wikang pambansa dahil gaya ng sinabi ko kanina, lubuhay at dinamiko ang ating wika, patuloy na nagbabago. Ngayon din, hindi lang naman kasi Jejemon at Dekimon ng dahilan kung bakit marami talaga tayong mga wika, ang mga salita na hindi na ginagamit. So, halimbawa, sa sinauna o lumang Tagalog, no, meron tayong mga salita gaya na salimpapaw, no, na ang ibig sabihin ay aeroplano o kaya naman ay salubuyit na kung ngayon ay upuan na lang. So may mga salita talaga na hindi na akma sa panahon, no, at kailangan talaga na siguro ito natural yung ganung klaseng evolution ng language. Okay, sa tingin niyo ba yung Jejemon at Dekimon, dadami pa kaya yung mga kabataan na mauuso o yung mag-a-adapt sa Jejemon at Dekimon? Cool. Maaaring siguro yung Jejemon, no, uso-uso kasi siya sa kabataan, partikular na, no, dahil bahagi ito ng kanilang pamumuhay, no, at hindi natin maiaalis sa mga kabataan na mag-text bilang popular naman ang bansa natin bilang texting capital ng mundo. Kaya hindi, no, yung Dekimon, siguro maaaring dumami dahil araw-araw nagkakaroon tayo ng mga bagong salita na bubuo. Sino ba mga dito? Jejemon? Marami dito. May pila yung nagturo sa akin kanina ng iyo, Paul. Mga Dekimon, may mga Dekimon na dyan. Sila dapat na magpatunay kung magpapatuloy itong ganitong lingwahe. And speaking of which, ano ba po ang mensahe niyo sa mga kabataan ngayon? Yun, no, so
ito hindi lamang sa pang-araw-araw na pamumuhay, kundi pagyamanin natin sa paraan na halimbawa no, sa nursing, maaari natin magamit yung mga kaalaman at kaalaman natin sa Filipino, gayon din sa wikang Filipino no, para mabigyan natin ng wasto at akmang serbisyo yung mga mamamayan natin sa bansa. Galing. Maraming salamat, Professor Hobson. At paalala lang po sa ating mga kapamilya, ang patuloy na pagbabago sa ating mga salita ay indikasyon na buhay ang ating wika. Pero dapat ay pahalagahan din natin ang wastong pagkasalita at paggamit ng wikang Filipino. Tumpak! Tumpa. O, wasto ang inyong punto. Professor,